I-share ko lang yung gagawin ninyo. Ito, i-click nyo lamang tong pagsulat. Ayan, click nyo lang pagsulat, number 1. Bakit kaya may number 1? So, ibig sabihin, may karugtong. Okay, ayan. So, kopyahin ito sa pang grade 3 pad paper. Ano bang itsura ng pang grade 3 na papel? Ito yan, mayroong blue, red, blue. Ayan, may nakalagay, writing pad pa. Ayan, may nakalagay, writing pad. Nakikita nyo ba? Ayan, may nakalagay na writing pad, grade 3. Ayan, kopya nito sa pang grade 3. Dapat pala grade 3, writing pad pala dapat nilagay ko dito. Habang Good nagsusulat morning, ka, sir. Good morning, morning. classmates. Kuhanan mo ng video habang nagsusulat ka para makita ko na ikaw talaga yung nagsusulat. Ayan, kukopyahin nyo lang din yan. Nakalagay dito, kopyahin ito sa pang grade 3 pad paper. Habang nagsusulat ka, kuhanan ng video. Pagkatapos, ipasa sa Google Classroom. Hindi dito sa LMS ipapasa. Naintindihan ba? Saan ipapasa? Google Classroom po. Ang naka-enroll pa lang sa Google Classroom ay 26. Bakit ganun lang din? Naging black na yung Ay, ano ko. 30 plus. Okay, 30 plus kayo sa Malbar. 26 pa lang ang naka-enroll. So, yung mga hindi pa naka-enroll, mag-enroll. Ayan. Then, yung sinabi ko sa inyo, yung pangalawa, bumili kayo ng intermediate pad paper. Gagamitin natin yan sa pagsulat ng talata. Bakit ako nagpapasulat ng ganito? Kasi, susulat kayo ng talata sa ika-4 na aralin mo, ika-5 aralin. Basta meron tayong gagawing talata. So, yan ay Bibigay ng wakas sa binasang kwento, ikalawang linggo. ayan, nasa ika-2 linggo na tayo. Okay? So, bilang panimula, alamin natin. Ano ba yung dapat nating alamin? Sa araling ito, ikaw ay inaasahang makapagbibigay ng wakas sa binasang kwento o sanaysay. Or Ilang matulungin. Likas sa mga Pilipino ang pagiging matulungin. Habang papunta ang mga anak na padoling na sa probinsya, papunta ang mga anak ng nangangailangan na tulong, umuusok ang sasakyan nila. Nasa labas ng sasakyan ang mga kasama bata. Makikita sa kanilang mukha ang gutom at pagod. Iyak din. Nag-iyak ang mga bata. Tinutulungan ng pamilya. Padolina ang pamilyang nasiraan ng sasakyan. Inabutan nila ng pagkain ang mga bata pagkatapos magawa ang sasakyan ay sabay-sabay na rin silang umalis sa lugar na iyon. Okay, ano ang pamagat ng binasa ni John Aaron? Kirsten. Kirsten, ano ang pamagat? Wala si Kirsten. O Alden Dominic, ano ang pamagat ng binasa ni John Aaron? Ang pamilyang matulungin. Okay, ang pamilyang matulungin. Ano ang simula ng kwento? Ano ang simula ng kwento? Likas sa mga Pilipino. Ang pagiging matulungin. Okay. Ano pa? Ano pa? Habang papuntang mga anak na padolina sa
probinsya, nakita nila ang isang pamilyang nangangailangan ang tulong. Umuusok Okay, ang ayan. sasakyan Sa kabila nila. sa okay na, okay na, okay na. Ayan. So, ang simula ng kwento, may ang pamilya Padolina ay pupunta ng probinsya. Okay? Di ba? Papunta sila ng probinsya. Tapos, may nakita silang isang pamilyang nangangailangan ng tulong. Okay, ano ang kasunod na nangyari? Okay, yun ang simula. Anong kasunod na nangyari nung may nakita? O, sige, Sophia Sky. Umuusok ang sasakyan nila. Nasa labas na Yan yung umusok. ang mga kasamang bata. Habang hinihintay na maayos ang kanilang sasakyan, makita sa kanilang mukha ang gutom at pagod. Okay, ayan. So, ang simula ng kwento, ang pamilya Padolina ay papuntang probinsya, tapos may nakita silang pamilyang nangangailangan ng tulong. Tapos, ang ginawa nila, tinulungan nila yung pamilyang nasiraan ng sasakyan. Ano ang naging wakas ng kwento? O, Chloe, Monica. Pagkatapos magawa ang sasakyan sa sabay-sabay na rin silang umalis sa lugar na iyon. Okay, ano lang yan. Then, susulat nyo dyan yung sagot. Okay? Ayan, dyan nilalagay yung sagot ninyo. Ayan, nilagyan ko na yan ng tanong, tapos sagot. Ayan, para hindi nyo na i-copy paste. Ayan, diretso na lang. Doon na kayo maglalagay ng sagot doon sa may nakasulat na sagot. Ayan, naintindihan ba? Tapos i-click nyo yung finish attempt. Alam nyo yung problema sa inyo? Kaya naka-in progress yun. Hindi nyo nasa-submit all and finish. Huwag nyo kakalimutan yung submit all and finish. Okay? Okay, ayan. Pagbibigay ng wakas sa binasang kwento. Isa sa bahagi ng kwento ay ang wakas. Minsan nga ito yung inaabangan natin ang wakas. Babasahin lang natin ang simula, tapos susunod natin yung wakas na. Kasi excited tayo. Ano ba yung naging wakas ng kwento? Ayan. Minsan lumalaktaw tayo. Ang wakas ay bahaging naglalahad ng solusyon o ang kinahinatnan ng isang kwento na maaring malungkot o masaya. Okay, ang pagkapanalo o pagkatalo ng isang kwento. Yung binasa natin kanina, ang pamilyang matulungin, anong naging wakas doon? Masaya ba, malungkot? Masaya. Malungkot po. Masaya po. Sayaan. Masaya nila Kasi yung yung nabasang kwento ng malungkot ang wakas. masaya. Okay. Meron na ba kayong naalalang kwento? Okay. Sige, yung binasa nyo, magpalipad tayo ng saranggola. Ano ang wakas ng kwento? Masaya ba, malungkot? Masaya po, teacher. Masaya. Sabi, Nakapaglipad Masaya po. Masaya po. pagpalipad sila ng saranggola. Di ba masaya? Okay. Sa pagbibigay ng wakas, ay nagiiwan ka sa mambabasa ng inspirasyon. Gayon din, nag-influensyahan sila sa iyong kwento o higit sa lahat ay ang aral na maintindihan nila ng lubos. Maaari kang magbigay ng kapanapanabik na wakas sa pamagitan ng pagbibigay ng tanong sa kanilang sarili. Okay. Ang kwento ay maikling salaysay na nagtataglay ng mahalagang pangyayari. Okay, ito ay nararapat na magkaroon ng kasiyasiyang wakas upang maging kapanapanabik sa mambabasa o mga nakikinig. Dapat na unawain mabuti ang binasang kwento at hanapin ang mga detalye sa kwento na magagamit bilang batayan ng wakas nito. Ayan. Meron ba kayong naalalang kwento? Tapos may masayang wakas. Hindi nga, meron. Kahit pamagat lang. Meron ba? Meron ba kayo nabasang kwento na masaya yung wakas?
Anong kwento? O Chloe Monica, anong kwento? Cinderella. Ayan, Cinderella. Di ba si Cinderella, kawawa, ipag-api siya doon. Di ba? Ang hirap-hirap ng buhay niya. Pero yung wakas ay naging masaya at maginhawa din naman ang kanyang buhay. Ano pa? Beauty and the Beast po. Ayan, Beauty and the Beast. Okay. Kitty and Dragon po. Ayan, okay. Ayan, Snow White and the Great Silver. Journey po. Ang Trimalbar, masipag sila magbasa. Okay. Para sa karanasan sa halaman, pwede nyo itong panuorin. Okay, i-click nyo lamang itong TV. Ayan. Ng wakas sa isang kwento. Simulan lang natin ang kwento. Yan ay nagawa natin dahil sa pagbabasa. Kaya mga kabahaghari, samahan ninyo akong muli sa araw na ito dahil sa bago nating aralin, tiyak na maiibigan ninyo ang paksa ng pagbibigay wakas sa binasang kwento. Naranasan na ba ninyong manood ng isang palabas sa telebisyon? Tapos, bigla na lang nag-brown out? Gusto mo pa naman yung palabas na iyon. Nainis ka ba? Pero may tanong ako. Ginawa mo na bang mag-isip ng pagtatapos o wakas sa kwentong inyong napanood? Kung saan, ikaw mismo ang nagpatakbo ng iyong imahinasyon. Kung opo ang sagot mo, isa lang ang ibig sabihin noon. Nasubukan mong manghula ng angkop na wakas sa isang kwento. Nakatutulong ang mga eksperyensya para maibigay natin ang pagwawakas ng isang kwento o pangyayari. Para lubos mong maunawaan ito, halika at tutulungan kita. Tandaan na makatutulong sa pag-iisip ng angkop na wakas kung may karanasan tayo tungkol sa mga sitwasyong ito. Panuto, ibigay mo ang magiging wakas ng sumusunod na sitwasyon. Unang bilang, nagpakulo ng tubig si Kuya Bong para makainom ng kape si tatay at nanay. Habang ito ay kanyang hinahanda, namatay ang ilaw dahil nagka-brown out. Kinuha niya ang garapon kung saan nakalagay ang asukal. Malapit din dito ang garapon ng asin. Maya-maya ay inabot na niya ang tasa sa kanyang tatay at nanay. Ininom na ng kanyang magulang ang kape at napasimangot ang mga mukha nito. Ano ang angkop na wakas sa ating kwento? O, sa tingin nyo, ano yung wakas? Sige. Monica. Nagsimangot ang pamilya dahil sa Okay. Yung iba kung naihiyang magsalita, pwedeng i-chat. Okay, sa tingin nyo, ano yung wakas doon sa video? Pwedeng i-chat. O, Franz Gabriel. Anong wakas? O, Alden. Ang kape ay mapait kasi ang nailagay. Okay, ayan. Teka, nagsabay si Franz eh. Sige, Franz, ikaw muna, Franz. po ang nalagay sa kape. Okay, ang nailagay dun sa kape ay asin, sabit na asukal. Okay, Chelky, ikaw. May sagot ka, Chelky? Chelky. Na-sorry po siya kasi nakamali po siya. Okay, tingnan natin. Gabi po. Nagtapos ang kwento na napagalitan si Kuya Bong dahil hindi asukal ang kanyang nalagay kundi asin. Nagtapos ang kwento na nagtatawanan ang tatay at nanay ni Kuya Bong dahil naunawaan nila na hindi nakita ang pagkakaiba ng asin at asukal.
Ayun. O, yun ang wakas ng kwento. May tumama ba dun sa sagot ninyo? Sa hula ninyo? Okay lang din naman yun. Okay? Hindi po. Ayan. Ayan. Walang tumama sa inyo. Walang tumama kahit sa isip lang. Yung iba wala. Okay? Yung iba napagalitan. Okay? Tingnan natin yung gagawin ninyo. Ayan. Gawain 2.2. Ayan. Mamaya pwede nyo tapusin yung video para mas maunawaan ninyo paano ba yung pagbibigay ng wakas sa binasang kwento. Ayan. Panuto. Bigyan ng wakas ang sumusunod na kwento. Ayan. I-click nyo lamang to. Meron ng nakapagsagot. Ayan. Pakibasa mo nga. Teka, iba naman ang magbabasa. Si Lawrence Salomon. Nandito ba si Lawrence? Wala. O si ano na lang, si Dugang Merelax. Dugang. Ayun na pala si Lawrence. Sige, Lawrence, pakibasa nga si Aiza. Aiza ay may halamanan sa harap ng bahay. Alagang niya ito araw-araw ay dinidiligan niya ang mga halaman. Anaalis niya ang tuyong dahon at mga kulisap na naninirahan sa mga halaman. Minsan naman binubungkal niya ang paligid ng mga halaman. Nilalagyan din niya ng patabang ang lupa. Kaya Ilalagyan din niya ng pataba ang lupa. Kaya, ayan, sa tingin niyo, ano ang wakas? di po. Teacher, lumago at Namulaklak po. Lumago at Lumago at namulaklak ang mga halaman. Ayan. Sasagutan niyo. I-click niyo lamang yung bilog. Okay. Maraming sumagot na letter D. Okay. Next page, si Dugang Merelax. Nandiyan ba si Dugang Merelax? Ayan, may lang. Dali. Madali lang yan kasi meron kayong pagpipilian. Merelax? Wala si Merelax. Okay. Maagang pumasok sa paaralan si Kian. Pagdating niya sa paaralan ay naglilinis agad siya. Nakita ito ng kanyang guro. Pinagsabihan si Kian ng guro ng blank. Ang sagot mo, ang sipag mo. Aral ka pa. Tamad ka. Ang bait mo. Anong tamang sagot? Anong sagot mo, Merelax? A po. Okay, letter A. Pinagsabihan si Kuya ng guro na ang sipag mo. Okay, maraming nagchat-chat. Alam nyo ba na ang nagchat-chat dyan, pwede kayo mag-chat, yung sagot, pero yung chat na nag-uusap kayo dyan, huwag kayo dyan sa chat kasi recorded ang ating synchronous. Tapos pag in-end ko to, lahat ng chat ninyo ay naka-record din. Okay, bukod doon sa attendance. Okay, nakikita rin. Okay lang yung sagot. Kasi at least makita ko kung sino yung sumasagot dyan. Okay, yung mga hindi nakaka-recite, pwede naman sa chat. Okay? Next. Okay, next natin. Si ano naman? O, yung si Mary Cela, yung kapatid ni Merelax. Magkapatid sila eh. Mary Cela ba ang bigas nito?
Ayan, Maricela, pakibasa nga. Dugang Maricela. Dumadalo sa kaarawan ng kiniyang kaibigan ni Nicole. May dala sinyang regalo, binuksan ng kanyang kabigyan. Ang dalang regalo ni Nicole. Natuwa siya dahil ito ay isang manika. Ang manika ay inalaga niya sa Okay, ano ang sagot mo? Yung iba pwedeng i-chat. Okay, ano ang sagot mo, Mary? A, B, or C? C. Sa kusina o sa lagay ng laruan o sa baul? Si lagay ng laruan po. Okay, sa lagayan ng laruan. Ayan, di ba? Ano ba lang to? Tatlo lang pala to. Ayan. Pagkatapos niyan, i-click nyo lamang yung finish attempt. O, ayan, o wala na kayong dahilan pa para hindi kayo makapagsagot. Ayan. Then, sa ikatlong gawain, ayan, sakto. Tapos na tayo. Buuin ang pangungusap. Okay, natuklasan ko sa araling ito ay, ayan. So, para ninyo masagot yan, i-click nyo lamang yung add a new discussion topic. Tapos, ilalagay sa subject ang iyong pangalan at section. Then, dun sa message, ang iyong sagot. Ayan. So, ngayon, inyong sagutin nyo nga yan. Ilagay nyo sa chat.